Ngayon naman po ay tuturo ko sa inyo kung paano magsaing ng bigas. Ang ginagamit ko po ay itong cup noodles. Since kami tatatlo lamang, gagamitin ko to. Kailangan po na lagyan lamang ninyo ng bigas hanggang dito sa guhit. Yun, huwag nyo pupunuin, o kung gusto man ninyo punuin, nasa sa inyo. Pero kung doon nyo lalagyan sa may guhit na yun, ganun din ang tubig na ilalagay nyo. Dalawang ganon. Pupunuin natin yan. Katapos po ay hugasan natin. Hugasan po natin mabuti itong bigas. Hindi ko sinasabi sa inyo na alam to ng lahat. Ang akin po lamang ay tinuturo ko po doon sa hindi pa nakakaalam. Kasi minsan kahit na may marunong na tayo, kung minsan nagkakaroon pa tayo ng pagkakamali sa pagsasaing. Kaya hugasan po natin itong mabuti. Sana po galang natin yung sarili kong opinion. At least maayos po yung aking itinuturo. Alam mo, hugas na po ito. Pero yung mga matatanda, pag nabuhugas na itong bigas, 2 beses lamang, matagal-tagal na rin yung bigas ko sa lalagyan. Kaya kailangan hugasan ko mabuti para malinis ko yung bigas na kakainin ko. Yan. Pangatlo, ito pong cup noodles. Since isang takal yung inilagay natin dito, lalagyan po natin ng 1:2 ito. 1, 2. Ayusin po natin kasi minsan mayroong bigas na nasa tabi. Takpan po natin. Ganito po ako magsaing. Since mainit po ngayon, maiwas tayo sa panis ng kanin. Nilalagyan ko po ito ng kaunting suka para huwag po mapanis yung kanin. Takpan po natin. Tapos hindihan na po natin yung kalan ng todo. High flame. Tapos po, orasan po ninyo. Pagdating po ng 5 minuto niya, nakikita po ba nyo? Ng 5 minuto, hinaan na po ninyo yung apoy. After 5 minutes, at pag kumulo na siya, nabuksan na natin, kumulo na siya, nabuksan natin yung takip, hinaan po natin hanggang doon sa pinakamaliit na lingas ng apoy. Tapos maghintay po tayo ng 10 minuto para tuloy-tuloy siyang mainin. Ganun lang po. Yun tama. Depende na po sa inyo kung malaki yung takalan ninyo. Kailangan yung takalan ninyo malaki na, halimbawa ganito rin pong karaming tubig, 2 nito. Isang bigas, 2 nito ang tubig hanggang dito sa ibabaw. Mag-alarm kayo para alam niyo pag tumunog na, kumukulo na yun. Saka nibuksan, pagkatapos tingnan niyo yung tubig niya, saka nyo hinaan yung apoy. Hintay kayo ng 10 minuto at maluluto na po yung bigas. Yun po yung tama. Doon po sa hindi nakakaalam kung paano yung tama pagluluto. Ito po, kaya ko binabahagi sa inyo yung katutunan nila magluto ng bigas. Pero ang akin po tinuturo ay yung hindi po nakakaalam. Mawalang galang na po sa inyo. Salamat po. Yan po, nag-alarm na yung aking relo. Titingnan po natin kung totoo nga na kumukulo na siya. Yan po, kumukulo na. Ngayon, pag ganyan po na kumukulo na siya, takpan po uli natin at atin pong hinaan yung apoy sa maliit na lingas. Ganito pong apoy ang gusto kong kita ninyo. Ganyang kalakas na apoy. Maghintay po kayo ng 10 minuto para makita ninyo kung luto na yung kanin o inin na. Yan po. Nakita nyo? Malinaw? Salamat po. Yan po. Magsi 10 minutes na para malaman natin kung nainin na yung kanin. Hintayin po natin tumunog siya. Saka po natin bubuksan yung kaldero. Malapit na po. Tutunog po yan.
Yan, tumunog na po. Titignan po natin yung kaldero. 10 minutes po yan, isinit ko. Tignan po natin yung kaldero kung hindi na yung kanin. Buksan na po natin, tingnan kung totoo yung sinasabi ko. Ayan, in na po yun. Wala na pong tubig. In na siya. Kasi pagka siguro konting-konting lang, mga ilang segundo lang, tuluyan nyo ng patayin yung kalan para makatiyak po tayo na siguradong luto na po yung kanin. Ganyan lang po ang ginawa ko para at least malaman po nung hindi pa marunong magluto ng kanin. Simple lang po naman ito. Easy. Sabi nga. Kaya ako itinuro dahil lagi ko na po itong ginagawa araw-araw. Ngayon, patayin na po natin yung kalan. Nasira yung tangke. Huwag kayong makalimot na mag-like at mag-comment at i-hit nyo na po yung notification bell para updated kayo sa lahat po ng video na i-upload ko. Maraming salamat po. Yun na po yung aking kanin matapos kong mailuto. Sana po may natutunan kayo sa pagbabahagi ko.